Hello, good morning! So this is my Philodendron varshavicii, Aria flavum. Diba ang bongga ng pangalan po niya? So today, magre-repot po ako ng dalawang plants. I-repot ko siya kasi feeling ko talaga super basa na talaga yung medium niya sa loob. So and then, parang nag-slant po siya. So gusto ko talagang ma-fix yan kasi pag lumaki na siya, mahirap na yan i-fix. And yung isang i-repot ko itong Philodendron Jungle Fever Snowdrift. I-repot ko din siya kasi marami na siyang aerial roots na lumalabas at parang hindi na siya nakikater ng pot po niya. So, para lumaki siya ng bonggang-bongga, i-repot ko siya. I-transfer ko siya ng medyong malaking pot. Pero hindi masyadong malaki. So, have fun! So, ito pong dapat natin gawin. Of course, unang-una for safety, magsuot muna tayo ng gloves. Pinaka-important po yan. And for me kasi, gumagamit po ako ng mga cocoa cubes and cocoa peat. And minsan, meron mga centipede. Ayaw naman siguro nating makagat ng mga centipede na yan, di ba? So, suot muna tayo ng gloves. And after that one, prepare muna tayo ng ating medium to use para sa ating mga plants. Ang ginagamit ko po ay same lang na aroid mixture na meron po ako. Ako lang po gumawa nito. Ang formulation ko po ito. Kasi for me, proven and tested ko na po ito na hindi talaga mag-rot yung plant at maganda pong tubo nila. Especially sa mga philodendron. For philodendron lang po ang mix na ito. Kaya nga po tinatawag na aroid mix. Hindi pala for philodendron. For all aroids siya. Like anthuriums, tomatophyllums, and of course, yung philodendron. So, yun po yung ginagamit ko para fast draining po siya and then nakakapag-retain po siya ng moisture, di ba? Yun yung pinaka-importante ng ating mga aroids. Yung parang moist yung medium nila. And also, mga epiphytes po ang mga ito. So, kailangan talaga nila ng para makakapitan na merong mga matubig-tubig. Yung parang may moist, like cocoa cubes. And yung charcoal naman, antibacterial ko po yan. So, iwas sa mga sakit-sakit sa ating mga plants. And iwas din sa rot. So, ito na po siya. Ito na po ang aking medium. May charcoal. And then, my cocoa cubes. And also, my rice hull. Pero, for now, daragdagan ko ito ng cocoa peat para naman para mag-bind siya all together para hindi masyadong buhaghag yung medium ko. So ito talaga yung pinaka-satisfying na part para sa akin. Yung mag-mix ng medium po nila. So ayan na po ang aking cocoa peat. Lagyan ko lang siya ng maliit lang. Hindi super marami kasi yung cocoa peat as in super talaga siya mag-retain ng water. So, maliit lang yung ilalagay ko sa aking aroid mix. Para na din iwas root rot. Ayan, i-mix mo lang siya ng bonggang-bongga para naman ma-mix po talaga siya. Marami talaga naging benefits para sa akin yung pag-aalaga ng plants. At saka parang satisfying po talaga siya. And then, ewan ko lang kung if it's just me, na parang kapag matamlay ako, pumupunta lang ako sa garden at nagre-repot, ayun, okay na ang mood ko talaga as in. Super talaga na nakakasatisfy yung merong mga plants. Nakatulong po talaga ito sa akin ng bonggang-bongga. At ito yung gagamitin kong pot para sa kanya, yung medyo malaking pot na para yung roots po niya, meron siyang ma-explore, di ba? Kasi napansin ko sa aking Philodendron varshavicii, Aria flavum, malalaki po yung roots po niya and then mabilis lang po itong dumami. For sure. So, yun na nga, balik tayo doon sa aking self naman. Nakaka-happy talaga at parang na-lighten up yung mood ko. Yung parang kapag feel ko na lalagnatin ako sa araw na yan, mawawala talaga yung lagnat kasi nasa garden po ako. As in, malaking tulong talaga ang garden para sa akin. Kasi hindi naman ako masyadong lumalabas. Lumalabas lang ako kapag feel ko talaga at kailangan. Like for example, mag-grocery, ganon.
So, pero usually, nasa bahay lang talaga ako. Hindi talaga ako lumalabas. So, yung mga plants ko lang talaga ang mga kasama ko sa buhay. Ganon. So, ayan na nga. Ang dami na niyang mga roots, diba? Super. So, I'm glad na naka-decide po ako mag-repat talaga ngayon kasi yung medium niya super basa na talaga kasi umuulan na dito, parang rainy season na dito sa amin or sa whole Philippines siguro. Dapat na talaga siyang i-repat kasi baka mag-root rot po siya at you know naman kapag mag-root rot, magwawala talaga yung ating mga halaman ng parang bula. So transfer ko muna siya sa kanyang new pot. At i-fix ko na siya. Dapat hindi siya mag-slant. Kasi, pagka nag-slant kasi yung plant, made-deform na talaga yung, yung stem niya. And then, mahirap na siyang i-fix kapag malaki na at kailangan mo na talaga siyang putulin. At ako naman, ayoko talagang magputol ng plant. As much as possible, pinapalaki ko talaga sila sa pot nila at ayoko talagang magputol. Kaya wala ako masyadong propagations dito kasi iniiwasan ko talagang nagpuputol-putol ng plant. Ewan ko, kasi naaawa talaga ako sa mga plant eh. So ayoko talagang magpuputol-putol ng plant. So ayun na. Light lang yung mga propagations ko talaga dito sa garden. Pero nung pandemic times naman, nag-try talaga ako magputol ng mga plant for propagation kasi binibenta ko rin sila para naman makabawi ako sa aking mga gastos dito sa garden. Pero kadagalan dahil sa work ko, hindi ko na talaga nagawa mag-propagate at magbenta ng plant kasi yung work ko kasi nasa graveyard shift po ako. And then, during morning talaga, like morning time, kasi natutulog talaga ako. That's my sleeping time talaga. Pero make sure ko talaga na naaalagaan ko pa rin sila kasi parang sila yung strength ko, yung kinukuhanan ko ng lakas ng loob para lumaban sa buhay. Ganong drama, ganong atake. Ever since, love ko na talaga yung mga plants. Pero nung yung pandemic times, as in super na-intensify talaga ang aking hilig sa plants. Kasi everywhere you look sa Facebook, pero talagang nagla-live selling, di ba? Ang bongga. So, hindi mo talaga maiwasan na makaka-mine ka talaga. At before, yung mga collections ko ay mga flowering plant. Dumaan ako sa pagko-collect ng mga petunia. Ganon. So, at na-introduce po sa akin itong mga aroid na plant, yung mga philodendrons. So, nagustuhan ko sila kasi hindi sila maarte. So, ayun, nag-start na akong nag-collect ng mga aroids nung pandemic. Hindi na ako masyadong nagko-collect ng yung mga flowering plant like petunia or yung Vietnam rose kasi dapat ka talagang mag-replant kasi mawawala talaga sila at pangit sila pag sa katagalan. So ito, prepare na naman ako ng aroid mix for my second plant. Diba? Yun lang. Yun din yung gamit ko. Same lang din. Cocoa cube, charcoal, and rice hull. And then, very, 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 very light na cocoa peat pa rin. Para mag-bind siya all together. Ganun lang po siya. Proven and tested ko na talaga tong aroid mix na ito. Again. Grabe pala talaga kung maggawa tayo ng video, no? As in, nakakapagod mag-check ka. Ano ba ito? As in, 14 minutes po itong video na ito. And 14 minutes po akong tatalak dito sa video na ito. Diba? Pasensya na po. Pero para sa mga plans ko ito, so laban lang. As in, lalaban tayo sa labanan. Diba? Ika nga. Magastos nga naman talaga ang pag-aalaga ng mga plants. Pero kapag gusto mo talaga, wala naman talaga yan sa gastos eh, 'di ba? Kapag gusto mo talagang ginagawa mo and then passion mo talaga siya, hindi mo na talaga iniintindi yung
yung mga gastos mo sa mga ginagawa mo. Like for example, collecting plants. Ang mga plants ngayon, hindi naman siya masyadong mahal, pero meron pa ring ibang super mahal pa rin. And then, hindi naman talaga masyadong cheap yung mga plants ngayon. Nasa mga below, mga above 500 pa rin. Pero okay lang naman yan. Makabawi mo naman yan kapag lumaki na yung mga plants mo kasi makakapag-propagate ka and then may bibenta mo naman. Pero sa akin kasi, hindi ako masyadong nagbebenta. Noon lang, yung parang kasagsagan ng pandemic times, noon lang ako nagbebenta. Pero ngayon, yung mga extra plants ko na parang, kasi ang dami na kasing plants dito sa akin at meron talagang plants na dapat na talagang i-propagate or dapat putulin. So, yung ibang plants ko, pinamimigay ko lang yung ibang propagations ko kasi dumadami na sila. Like, for example, yung mga philodendron micans, yung mga philodendron hederaceum, yung mga heartleaf, mabilis po yung dumami. At mga pothos, ang bilis nilang dumami. So, pinamimigay ko na lang silang lahat. So, ito po yung i-repot ko ngayon. Ito po yung jungle fever na snowdrift. Gusto ko talaga siyang i-repot kasi root bound na talaga ang plant ito for sure. Kasi lumalabas ng ang kanyang mga aerial roots. So, tingnan natin, di ba? See, root bounded na talaga siya. So, dapat na talaga siyang maripot para lumaki na siya. Para kasing nasa stunted yung plant kapag hindi mo siya inilipat sa medyo malaking pot. Kasi yung mga roots po niya, hindi sila maka-explore at ganon. Pero wag siya masyadong malaking pot. Kapag ganito ang plant mo, hindi siya bagay sa malaking pot talaga mo siya i-replant diretso kasi meron siyang hindi okay na effect sa plant talaga pag super malaki yung plant. So, I mean super malaki yung pot. So, ganun lang siya. I-fix mo lang siya. At ito, hindi ko na talaga hiniwalay sa medium po niya, sa old medium po niya. Nilagay ko na lang siya as whole para mabilis po siyang maka-recover. Kasi nasa-stress po yung plant every time tayo mag-repot. So, ayan na po sila. I hope na lumaki sila at I hope talaga na mag-survive sila at hindi sila na-stress ng masyado. Para naman lumaki sila ng lumaki, di ba? Sayang naman kung magra-rot yung plant na kakaripat lang po natin, 'di ba? So ayun, masaya ako today kasi nakapag-repot ako ng plant dito sa garden ko and then satisfying po talaga siya, as in parang therapeutic talaga po siya sa akin, 'di ba? Yung ganon. Ang ganda po niya, OMG. So, yun lamang for today. And I hope you enjoy my video. Have a nice day po and God bless!